Lukas, Kabanata 16. At sinabi rin naman niya sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala, at ito'y sinumbong sa kanya na siya'y nagsisira ng kanyang mga pag-aari. At tinawag niya siya, at sa kanya'y sinabi, ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka ng pagiging katiwala, sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Yamang inaalis sa akin ng Panginoon ko ang pagiging katiwala? Magdukal ng lupa'y wala kong kaya. Magpalimos ay nahihiya ako. Nalalaman ko na ang gagawin ko upang kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. At pagtawag niya sa bawat isa sa mga may utang sa kanyang Panginoon, ay sinabi niya sa una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? At sinabi niya, 100 takal na langis. At sinabi niya sa kanya, abuti mo ang iyong kasulatan, at maupo kang madali at isulat mong 50. Na magkagayon ay sinabi niya sa iba, at ikaw, gaano ang utang mo? At sinabi niya, 100 takal na trigo. Sinabi niya sa kanya, abuti mo ang iyong kasulatan, at isulat mong 80. At pinuri ng kanyang Panginoon ang lilong katiwala, sapagkat siya ay gumawang may katalinuhan, sapagkat ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kaysa mga anak ng ilaw. At sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan, upang kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami, at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga magkakatiwala sa inyo na mga tunay na kayamanan? At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o di kaya'y magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. At ang mga Pariseo, na pawang maibigin sa salapi, ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito, at siya'y tinutuyan nila. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nang-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral, at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Ngunit lubhang magaan pa ang mga wala ang langit at ang lupa, kaysa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. Ang bawat lalaki na inihihiwalay ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalunya, at ang mag-asawa sa babaeng inihiwalay ng kanyang asawa ay nagkakasala ng pangangalunya. Mayroon ngang isang taong mayaman, at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi ng pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan, at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing.
At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon din paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid, buhat din hanggang sa inyo ay hindi maari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, Ipinamamani ko nga sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patotohanan niya. Baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat, sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, Hindi amang Abraham. Datapwat, kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mangagsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mangaghihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay.